Napahaba na yata ang aking tulog kahit nagising na ako parang natutulala pa ako. Si nanay nga nagpiprepare na pala ng merienda dyan. Kagigising ko nga lang po kasi parang napasarap ang tulog ko. Alam niyo ba kung anong oras na niyan? Siguro magpo 4 o'clock. Dito na nga po ako sa bahay ng ganyang oras kasi guys, weekdays ngayon, may pasok pa naman. Nagpaalam lang nga po ako kasi kanina mayroon po akong inasikaso after ko magawa yung aking mga gagawin sa opisina. Paglabas ko nga dito sa kusina, si nanay super happy na naman. Makita niya nga lang po yung camera alam niya na yung aking mga pinaplano sa buhay. Nagluto nga lang po si nanay ng aming meriendang pancake. Wala po kasi kaming tinapay na stock. So sabi ko nga kay nanay parang sunog na hindi raw po. Mukhang masarap naman talaga. Kanina nga po pala nag-grocery ito yung daddy ni Yayam. Kasi guys, paalis na naman po siya at ako nung time na yan nandun sa opisina. Ayaw niya nga raw po akong maistorbo kaya sila na lang ang namili. So ayan, inuna niya na yung mga personal na kailangan ng bulinggi. Na iluluto lang namin yung mga dilata guys. Pagka alam namin wala na kaming iluluto sa ref, last choice na namin yan, yung mga dilata. Laking tulong din talaga pagka meron kaming mga stock na ganyan, lalo na pagka hindi kami nakakaalis ng bahay. Pag tag-ulan guys, ay laking tulong po talaga pagka minsan na tinatamad kaming umalis ng bahay. Lalo na pag tag-ulan, madulas ang daan. Sino ba namang sisipagin guys, di ba? Ito namang daddy ni Yayam guys, na-alarma na yan siya pagka alam niyang kukunti na lang yung pwedeng makain ng kanyang anak sa ref. Abay, takot din talagang maubusan. Takot magutuman yung kanyang anak. Kahapon niya pa nga ako inutusan na mag-grocery ng stock ng bata dahil nakikita niya kukunti na nga lang at wala po talaga akong time para mamili. Kaya sabi ko baka pwede naman siya na naman muna kasi hindi naman din siya nag-o-office guys. Nag-aantay siya ng kanyang mga laro, ng kanyang mga schedule. Kaya nandito siya ngayon sa puerto at pagkatapos niyan ibabalik naman din siya. Kaya ayan, alam ko naman na mas maluwag-luwag yung kanyang schedule guys. Kaya pinaubaya ko na nga sa kanya. Buti na nga lang, marunong din po talaga yan siya pagdating sa mga pangangailangan ng bata guys. Alam niya yung mga bibilihin. Yun lang talaga yung natutuwa ko kasi nga alam niya yung responsibilidad niya. Hindi siya yung tao na kailangan mo pang pilitin, na kailangan mong bumili ng gatas, kailangan bumili ng ganyan para sa bata. Alam niya guys, kaya talagang yun lang ang talagang sabi ko na maswerte ako kasi nga napaka-responsible po na ama. Alam niyo, bibihira po yung ganyan. Kahit nasabihin na nakikipag-inuman siya sa labas, pero guys, priority niya pa rin po talaga yung family. At ito namang si Yayam, ituwan-tuwa sa mga pasalubong. Ano pa yan? Brownies? Parang yummy-yummy lahat yan ah. Para kay Yayam ba yan lahat? Ayun, gagawa kami ng pancake ni Yayam mamaya. Aba! Ano yan? What's that? Aba, may butter cookies yan ah. Kaya mo ubusin yan ah? Kaya mo ubusin yan? Tutulungan ka ni mami mag-ubos dyan. Tutulungan ka ni mami at saka ni nanay mag-ubos niya na. Oo, hindi ka na pwede. Yan ang gusto mo. Pagawa tayo kay nanay mamaya niyang ganyan. Oo. Nanay, luto mo kami ng pancake, nanay ha. Kasi hindi na kami nakakakain ng ganyan eh. Yun ang gusto ni Yayam mo. Ano yung mga pinamili kay Yayam na yan? Makain ba si Yayam ng corned beef? Sabi si Mama gatas? Hindi naman ako makasagot. Nakakali ka na. Mabit-bit niya, nanay. Ano yun? Wala. Mga biskuit niya. Umulan na naman. Gabi ulan na naman. Sir nga, ganyan. Hmm. Wala na naman. Ano ba? Iyon ang sabi ng langit. Bakit nagsabi yung langit sa'yo? Oo, Nauulan? Mauulan ngayon. Ito kung natin. Oh, malik kung init, reklamo man. Kaya init. Wala magawa ang Panahon. Kasi ano. Pagbaba ko nga po kanina, parang makulimlim, parang babagsak ang ulan. Pero tingnan nyo nga, ang ganda ng mga halaman. Napansin ko po, maganda yung kanilang mga aura ngayon. Ganyan po talaga, di ba? Pagka umuulan, pagka nadidiligan yung mga plants natin, gumaganda. Napansin ko nga ito yung kubo guys, ang dami palang kalat, yung mga kalat ng chichirya, balat ng chichirya, at ang lamesa hindi pinunasan. So, hindi po kasi ako sanay na ganun guys, yung marumi yung paligid. Kaya nilinis ko muna, saka ko to nilinis yung aking combat shoes. Parang nakalimutan ko na nga itong linisin guys, kasi nga matagal-tagal na hindi ko to nagagamit. Madalas ang ginagamit ko is yung mga patrol shoes lang, ganun, mga wetlo. Kaya nakastock lang yan siya dyan sa ilalim. Pero kahit nasabihin na nakalagay siya sa plastic guys, kailangan pa rin nating linisin palagi. Kailangan pa rin natin i-check. Ayan, pwede na ulit suotin.